isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay laahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng... Hello mga ka-Operians! Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 46. Pagsamba sa idolo at mga doktrina mula sa Babylon. Bumagsak si Baal at yumuko si Nebo. Ang kanilang mga idolo ay mga hayop na pangtrabaho. Ang mga ribultong dala-dala sa balikat ay mabigat. At ang mga doktrina na sinusunod nila ay mapanlinlang at huwad. Yumuko silang lahat, ngunit sila'y bumagsak. Hindi nila kinayang pasanin ang bigat. Kaya sila mismo ay dinala sa pagkabihag. Makinig kayo sa akin, kayong mga anak ni Jacob, kayong natitirang sambayanan ng Israel. Kayong aking inalagaan mula pa sa pagkasilang at binuhat mula pa sa inyong pagkapanganak. Hanggang sa inyong katandaan, tumubo na ang mga uban. Ako nga siya. Ako ang nagtustos sa inyo. Ililigtas at tutulungan ko kayo, sapagkat ako, si Yahweh, ay pinili kayo bilang aking pamana. Kanino ninyo ako ihahambing o itutulad? Sino ang kapantay ko upang kami ay kumpara? Mayroong bumubuhos ng ginto at pilak mula sa kanilang supot at tinitimbang ito sa timbangan. Umuupa sila ng panday upang gumawa ng imahe na kanilang yuyukuran at sasambahin. Dala-dala nila ito sa kanilang balikat. Itinataas at inilalagay sa mataas na lugar at doon ito nananatili. Hindi ito makagalaw mula sa kinatatayuan. Kahit pa ito ay sambitin o tawagin, wala itong naririnig. Hindi nito kayang iligtas ang tao mula sa kapahamakan. Alalahanin ninyo ito at ikintal sa inyong isipan. Dalhin ninyo ito sa inyong puso, kayong mga mapaghimagsik. Alalahanin ninyo ang mga bagay noong unang panahon. Ako si Yahweh na alahayam at walang tulad ko. Bukod sa akin ay wala ng ibang alahayam. Aking inihayag ang wakas mula sa simula. Ipinaalam ko ang mga sinaunang bagay at yaong mga darating pa. Sinasabi ko, ang aking layunin ay matutupad at gagawin ko ang lahat ng aking nais. Mula sa silangan ay tinawag ko ang isang ibong mandaragit. Mula sa malayong lupain, isang taong tutupad ng aking layunin. Ano man ang aking binalak, iyon ang siyang magaganap. Ano man ang aking sinabi, iyon ang aking gagawin. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso, kayong lumabag at tumalikod sa aking kasunduan.
Inilalapit ko ang aking katwiran, ang aking pagpapatawad ay hindi malayo, at ang aking pagliligtas ay hindi maaantala. Ibibigay ko ang kaluwalhatian sa Sayon at ang karangalan sa natitirang mga Israelita. Yada. 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 Yan, bumagsak si Baal. Ang mga pagsamba to sa mga idolo, no? Bumagsak si Baal at yumuko si Nebo. Inano ko si Nebo, ano siya, yung bundok kung saan nasa, kung saan tinanaw ni Abraham yung buong Israel. Ni Oo. Abraham, ni Moses pala, sorry Nebo Hamat Naka- yan sis eh. Oo. Pero, ano pangalan din pala siya ng idolo. Idolo nila ng Oo. ng GOD nila ng wisdom at saka panunulat, pagsulat. Wisdom, ano ba lang, karunungan at pagsulat. So, si Baal at si Nebo, parehong mga siguro mga fallen yan, di ba? Naging GOD ng mga idolaters. Tapos ang kanilang mga idolo ay mga hayop na pantrabaho. Parang di ba mga Hindu, anong nila? Baka. Banal na banal sa kanilang baka. Iba naman yung, di ba si Baal, Bull. yan? Bull. Yung bull. Oo, bull. Tapos si Baal, siya? Di ba siya, yung kambing? Oo. Mga hayop na pantrabaho ang kanilang mga iniidolo. Ibig sabihin, mas mataas pa sila kaysa sa human beings, no? Ang mga rebultong dala-dala sa balikat ay mabigat. At ang mga doktrina na sinusunod nila ay mapanlinlang at huwad. Mga magliligaw sa Oo. sa mga Israelite, mga tao. Yung kung sila lahat, kung sila ay bubugsakan, sis, ikaw lang Kasi ang sinasabi nga, oo, di ba? Ang sinasabi nga dito, dinidescribe niya ang mga idolo. Oo. Pero itong verse 2, So, sino nagsasalita, di ba? Si Yahweh Dasan pa rin oo. ang nagsasalita dito. At ang kanyang kausap ay ang mga Israelita. Pero kasi verse 2 at saka verse 3 is may open quotation na. So, maaring itong pwede si Isaiah dito. Yung at ano to, yung verse 1 and 2 si Isaiah yan na nagsasalita. Oo. Sa verse 3, eto na si King Yahushua na to, si Yahweh the Son. Itong verse 2, yung muko silang lahat, ngunit sila ay bumagsak. Sino yung sila? Hindi nila kinayang pasanin ang Ito bigat. yung ito yung mga Israelita na sumamba sa idolo. Oo. Kaya sila yan. mismo ay dinala Oo. sa pagkabihag. So, mga Israelita, yung mga sa Babylon at saka sila nabihag Oo. talaga ng Babylon, no? Mm. So, mga Israelita ang pinatutukulan. Hindi yung mga gentle o mga foreigner kasi ang Torah, alalahan, ay para sa mga Israelita. So, yung sinasabi sila dito, yung mga Israelita na sumuway sa covenant at sumamba sa mga idolo. Okay, Oo. ano sabi ng alahayam dito? Verse 3? Sabi, ito mga makinig kayo sa akin, kayo mga anak ni Jacob, kayong natitirang sambayanan ng Israel. Mga natitira na lang. Bali no? Sambayan ni David na to, no? Kayong aking inalagaan mula pa sa pagkasilang at binuhat mula pa sa inyong pagkapanganak. Kasi tapos na ba ang Assyria dito? Parang tapos na eh. Tapos na ang Assyria. Ito ay Sambayan ni David na. nangyari Jerusalem. ito. Oo, kasi 'di ba sa Assyria,
Una, binihag ang ano to, sambahayan ni Ephraim. Tapos yung Oo. Siege of Jerusalem, binihag naman ngayon ang sambahayan ni David. So, tapos na dito? Tapos na to, no? Oo, pagkabihag. Tapos na sila Oo, dito. okay. Nabihag Ito na tayo. sila dito. Okay. Verse 4, hanggang sa inyong katandaan, tumubo na ang mga uban. Ako nga siya. Ako ang nagtusto sa inyo, iligtas at tutulungan ko kayo. Ililigtas. Or, meron naman siyang pangako pala. Sapagkat ako si Yahawa ay pinili kayo bilang aking pamana. Kanina ninyo ako ihahambing o itutulad. Sino ang kapantay ko upang kami ay ikumpara? So, ang nagsusulat din dito si Isaiah, habang sinusulat niya yung mga prophecy na to, ay Oo. siya rin nagsusulat. So, maaaring hindi pa nangyari kasi prophecy, prophetic nga to eh. Mm. Pero nasulat na niya bago pa mangyari. Posible, no? Kasi kung titingnan mo yung timeline ni Isaiah, nauna siya kay Jeremiah eh. Ang pagkano kay Jeremiah nangyari? Kay Mm. Jeremiah naganap ang mga propesiya. Panahon ni Jeremiah. 'Di ba? Nag-ano pa si Jeremiah, ini-enact pa niya yung mga pangyayari. So ito kay Isaiah, sinusulat niya bago pa mangyari, ano? Pero naka-chronological order din. Kasi ang panahon ni Isaiah, ang huling hari ay si Hosea nung panahon sa ano ni sa sambahayan ni Ephraim. So sa kanya nangyari ang siege of Jerusalem siege Assyrian of invasion. Samaria, yung Oo. Oo. Assyrian invasion sa kanya Oo. nangyari. Oo, kasi Tapos mga ilang years pa bago nangyari yung oo, ano eh. ilang years pa, 55, mga 100 years Oo. na Ang gap nauna nun eh. ang sambahayan ni Ephraim sa Samaria. Tapos sumunod Oo. na ang Babylonian captivity. During the time ng Babylonian captivity, si Prophet Ezekiel na ang propeta. Sa Okay. fall of Jerusalem, si Jeremiah. So dito 'di ba yung nung nagkaroon na ng Siege of Jerusalem, Ito to. Si si Prophet Prophet Isaiah ay, tingnan ko ito. oh, 716 to 687 BCE. Ang hari Diyos oo, si Hezekiah. Ika-29 year. Tapos, oo, nagkaroon ng Siege of Samaria. yes. Nagkaroon ng, 722 hanggang 721 tapos, 9th year, BCE. Assyrian invasion. Siege of Yes. Samaria muna ng 722 BCE. Then, Oo. Assyrian invasion, 722 to 722 to 721. 721. Oo. Tapos ang Babylon captivity nangyari ng Habang nagpapatuloy ang 609. ang Almost house of 100 years. house ni David nagpapatuloy hanggang sa ang huling nila nung nagkaroon ng Siege of Jerusalem, si Sedekiah na ang kanilang hari. Na during that time, si Prophet No, Jeremiah no, no. naman ang kanyang Ganito. Prophet Ezekiel. oo, Ah, Babylonian pero captivity yung yon. kings of kasi si Prophet Jeremiah ay, kung may pa-flash mo sis, yung kings, i-flash mo nga Hmm. para alam nila ang yung time, yung kings of mga hari ng Israel. Okay, sige, wait lang. Pwede naman no? Hmm. Para meron silang idea. Okay, ito. So, ayan, kung mapapansin nyo, si Prophet Isaiah, Lakihan mo nga sis, palakihan. paano nga ba ito papalakihan? Okay. Positive yan. Tapos sa baba, yan. Para makita yung yung Ito, divided kingdom na yan eh. Kaya yung left, yung yes. nasa yung time, tapos Itong na suntok ko to ay yung House of dito, David. yung House of David. Ito, dito Yung mula kay pangatlong Jotham column, hanggang House. kay Sedekiah.
Mula naman dito kay Peka, kay Hosea, ito naman ang house ni Ephraim. So dito sa house ni Ephraim, andito si Prophet Isaiah. Hindi yan ano, hindi yan yan yung mga prophet lang, yung timeline. Wala yung ano, Yes, oo, yun nga. timeline na. Wala siya sa House of Ephraim. Yes. Pero ito siya ang gumagabay sa Israel, ang propeta na ito. Oo. So Ano lang yan? Ano? hindi lang siya gumagabay dito sa house ni Ephraim, kundi pati sa house ni David. Oo. Kaya ang kanyang mga prophecy, ang laman ng kanyang mga prophecy ay kung ano ang mangyayari sa dalawang divided kingdom na ito. Oo. At na ano yon na natupad noong 722 BCE. BCE. Siege of Samaria, tapos yung Oo. invasion, yung talagang pinalayas sila. So nagkaroon ng 2 taong pagkakataon na Mm. para tumakas ang 10,000. Kasi di mo 2 taon ng at saka bago pa yon siguro yung mga nakinig kay Prophet Isaiah, nakatakas na. So yung mga natitira na lang sa Samaria ay yung mga hindi naniwala o yung mga hindi maiwan yung kanilang mga lupain. Kasi Mm. after nung masakop ng Assyria ang Samaria, mga foreigner na ang pinatira nila sa Samaria. Kasi baka dumami ang mga mabangis na hayop. So mga iba-ibang foreigner ang nakatira na doon. Kaya nung panahon ng Messiah, di ba sabi, huwag kayo pupunta sa Samaria. Bulbusi, ano nyo yung buong Judea, pero huwag kayo pupunta ng Samaria kasi mga foreigner na nakatira doon. Pinagbawalan ng Messiah. Ngayon, may mga natira pa rin doon. Di ba yung babaeng nakausap niya sa may balon? May mga natitira din, mangilang-ilang mga Israelita, pero hindi nila alam kung ano talagang tunay nilang nationality. Pero alam nila, galing din sila kay Abraham. No? Mm. Tapos, ang Babylon ay sumugod ng 609 BCE. So, almost 80 years. Mm. Tama ba? More than More than 100 years. More more than than 100 years 100 pala. years. More than 100 years. Saka, dumating yung Babylon. Na si Ezekiel, Prophet Ezekiel, Mm. kay Jehoahaz. Parang si Ezekiel nagpapaano na diyan nagwa-warning na siya kay Josiah, kay Jehoahaz. Pero yung first deportation naganap ng 606 BCE under ni Jehoiakim. Tapos nung 597 second deportation kay Jehoiachin na. Ito si Jehoiachin ang sumunod. Kasama niya yung nanay niya, sumunod siya sa sabi ni Jeremiah na sumama ka sa Babylon. Actually, si Ezekiel sa Babylon na si Prophet Ezekiel bago siya nag-appear eh. Hindi naman siya nag-prophesy Si Jeremiah talaga nag-prophesy nung nasa Jerusalem. Si Ezekiel lumabas lang nung na sila, Babylon eh. Then yung third deportation, 586 BCE. And then, kailan si Cyrus, kailan siya, hindi ko na nalagay dito kasi hindi mo siya king ba. Pero after ni Prophet Jeremiah, hindi ko na nilagay dito kasi parang ganyan na yung huling hari si Oo, kasi Dekaya mga eh. kings lang ito eh. Oo, mga kings lang. Hindi ko na nilagay yung Mm. ni Cyrus. Bali ang timeline naman nun, yung Si kay Nehemiah King na, no? Si Cyrus, Nehemiah. oo, si Oo. Prophet Nehemiah na yun. Oo, ang umpisang magtayo Oo, ng na i-repair ang walls ng kumbaga, Jerusalem. ano yun, yung restoration ng ng Jerusalem, ng walls of Oo. Jerusalem. So meron na silang idea. So balik tayo sa Okay.
Okay. So, itong verse 6, ayan, verse 7, ito. Mayroong bumubuhos na ginto at pilak mula sa kanilang supot at tinitimbang ito sa timbangan. Umuupa sila ng panday upang gumawa ng imahe na kanilang yuyukuran at sasambahin. Ginawa mo na tapos sasambahin mo. No? Dala-dala nila ito sa kanilang balikat. Itinataas at inilalagay sa mataas na lugar at doon ito nananatili. Yung mga altar-altar hanggang ngayon sis, no? Hindi na wala sa atin. Ang tigas talaga ng Oo. ulo. Kahit sa, lalo na sa pagpunta ka ng probinsya, hindi yun nawawala. Isa yun sa mga focal point ng mga bahay nila. Mga dambana niya. Hindi ito makagalaw mula sa kinatatayuan. Kahit pa ito ay sambitin o tawagin, wala itong naririnig. Hindi ito nakaririnig. Hindi ito nakaririnig. Tama ito. Hindi ito nakaririnig. Baka sabihin kasi, bingi lang eh. Hindi ito nakaririnig. Hindi nito kayang iligtas ang tao mula sa kapahamakan. Hindi nito kaya silang iligtas mula sa sila kasi ang nakalagay dito eh. Pwede na rin tao. Okay na to. Hindi nito Oo, kayang iligtas ang oo, tao. oo. Kasi ang pinatutungkulan sa English, yung mga Israelita, Oo. sumasamba. Pero, verse 8, alalahanin ninyo ito at ikintal sa inyong isipan, dalhin ninyo ito sa inyong puso, kayong mga mapaghimagsik, mga rebellious. Actually, kaya yung hindi sila sa rebelde. Kasi tayo nun, di ba, masunurin tayo, sinabi ng magulang natin, yan, di ba, nakikita natin sa mga magulang natin, hindi tayo rebellious. Talagang lack of knowledge. Kaya nga, di ba sabi ng my Kaya sa people kay are Hosea, destroyed oo. because of lack of knowledge. Hindi dahil sa rebellious eh. Siguro yung mga yung mga nakakaalam na rebellious, pero yung mga anak-anak na gumagaya lang sa kanilang mga ninuno, magulang, na hindi nagsasaliksik, walang kaunawaan na tinatanggihan ang kaalaman o karunungan, di ba? Yun ang naliligaw talaga. Verse 9, alalahanin ninyo ang mga bagay noong unang panahon. Ako si Yahawa na alahayam at walang tulad ko. Bukod sa akin ay wala ng ibang alahayam. Kaya yung mga nagsasabi na puro kayo karunungan, puro kayo karunungan, maling-mali yun. Dapat nga mag-aral eh, di ba? Knowledge. Tsaka discernment. Di ba ang sabi ng Mesero, yung sa natin yung Sabat, ipanalangin nyo ang kaunawaan at discernment. Ipanalangin nyo ang obedience at discernment. Yung mga puso natin maging obedient at magkaroon ng pangunawa o discernment. Sabi niya, wag niyong ipagdasal ang mga patay. Pagdasal natin yung ating mga mahal na sa buhay, na buhay pa. Sabi dun sa nung sa Sabat, din na natin na discussion. Naalala ko lang ngayon. So, kailangan yung karunungan, ipagdasal natin na maging masunurin tayo at marunong. Bukod sa akin ay wala ng ibang alahayam. Verse 10, aking inihayag ang wakas mula sa simula. Ipinaalam ko ang mga sinaunang bagay at yaong mga darating pa. Ito ang pinaalam niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Diba? Aking inihayag ang wakas mula sa simula. Wala naman tayong narinig nito na bumubulong-bulong sa atin, di ba? Hindi natin ito nalaman. Pero kung naghahanap tayo ng katotohanan, maaaring may mababasa tayo, may marinig tayo, kumbaga padadala sa atin eh. At saka sa pagbabasa ng atin ng Bible pa noon eh, di ba? Yung Bible. Although may mga corruption, pero meron tayong naintindihan kahit paano.
Di lalo na ngayon na ito ay nirevise na ng mensahero, nandito na puro katotohanan. Although hindi pa, ano, yung major, tinanggal niya yung mga doktrina at isiniayos niya. Di, nandito ang ano talaga ng karunungan. Nandito sa Torah. Ang unang-unang magdadala ng karunungan. At sa mga propeta, yung mga sinulat ng ating mga propeta, no? Okay, aking inihayag ang wakas mula sa simula. At pinaalam ko ang mga sinaunang bagay at yung mga darating pa. Genesis to Revelation. Sinasabi ko, ang aking layunin ay matutupad at gagawin ko ang lahat ng aking nais. Walang mababagi doon. Kung ano yung siya ang script, siya ang director, siya ang no? Producer, creator, lahat na. Verse 11, mula sa silangan ay tinawag ko ang isang ibong mandaragit. Mula sa malayong lupain, isang taong tutupad ng aking layunin. Okay. So, ito ang taong tutupad ng kanyang layunin. Pero, bago pa yan, ipinadala na niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Oo. Ang aba. Ngayon, ang nagpadala ng ang salita dito, yung bugtong na anak, na sinabi niya ito sa New Testament, di ba sinabi niya ito nung nandito, nagkataong tao na siya, ipadadala niya yung tutupad ng aking layunin. So, dito pa lang, wala pa yung bugtong na anak, isinulat na rin ni Isaiah. Isulat na Nadaanan ni na natin kasi ang unang prophecy tungkol sa sa Messiah ay nandun pa sa mga later part ng mga naunang na-discuss na natin. Oo. Then nagkaroon din ng ng Si Abraham prophecy, pa lang, di ba? Yung oo, mga aklat ni tungkol Abraham na isulat na eh. sa Messiah at tungkol din sa mensahero. Ngayon, ito naman ang prophecy na ito na ginampanan ng mensahero, itong verse Oo. 11. Nasulat din sa ni Isaiah. Pero bago pa Oo. doon, kay Abraham pa lang, na-prophesy Oo. na siya, di ba? Hmm. Ancient of Days. Panahon pa lang ni Abraham. Genesis, kay wala pa tayo sa Daniel actually, no? Hmm. Isang taong tutupad ang aking layunin. So, wag niyong wag, talagang hindi dapat talaga ang mensahero, no? Ano man ang aking binalak, iyon ang siyang magaganap. Ano man ang aking sinabi, iyon ang aking gagawin. O, yun ang magaganap talaga. Oo, kasi sinabi niya na ito doon sa una, sa nung nandun tayo sa chapter 40 ata yun, Mm-mm. 41, yung Pero kasi tungkol sa ito, nasulat ni Isaiah, pero sinabi talaga, actually, in actuality, sinabi din ng Messiah nung nagkataong tao siya. Parang kaya naka-italicize di ba? Sabi rin niya, verse 12, makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso. Kayong lumabag at tumalikod sa aking kasunduan sa kanilang tipanan o covenant. Kasunduan ang ginamit dito ha. Inilalapit ko ang aking katuwiran. Ang aking pagpapatawad ay hindi malayo. Right? At ang aking pagliligtas ay hindi maaantala. Ibibigay ko ang kaluwalhatian sa Sayon at ang karangalan sa natitirang mga Israelita. Yung mga natitirang ah ano nga ba yung mga natitira sa English, mga remnant. mga remnant. Kaluwalhatian sa Sayon. Ano yung Sayon na yan? Yung sambahayan ni Ephraim. Kaluwalhatian, bibigyan niya. Hmm. Hindi, ibibigay niya yung kanyang katuwiran, ililapit siya at kasunod nun, ang pagpapatawad ay hindi malayo. Kasi pag naging righteous ka, nandiyan na ang katuwiran. Ora mismo. Ay, ang pagpapatawad pala, ang pagpapatawad. At ang aking pagliligtas ay hindi maantala. Ano? May additional kayo, mga kapatid? So, ko lang yung stress ko lang naka-italicize ha.
Mula sa silangan ay tinawag ko ang isang ibong mandaragit. Mula sa malayong lupain, isang taong tutupad ng aking layunin. Malayong lupain dito sa silangan, ano? Ano man ang aking binalak, iyon ang siyang magaganap. Ano man ang aking sinabi, iyon ang aking gagawin. Kumbaga sa hari, yung ibong mandaragit ang tagapagpatupad niya, no? Nandyan na yung yung police, judge, nandyan na yung high priest, nandyan na ang prophet, nandyan na lahat, teacher, iba yung diwa niya, pinadala niya doon. So, ito ang uh, kung wala na kayo additional, back to you, Sis Maria. Salamat. Okay po. Kabanata 47. Ang pagbagsak ng Babylon. Bumaba ka at umupo sa alabok, patotot na Babylon. Sumalampak ka sa lupa na wala ng trono, reynang lungsod ng mga taga-Babylon. Hindi ka natatawaging elegante o prestihiyoso. Maggiling ka ng harina gamit ang gilingan, alisin mo ang iyong belo, itaas mo ang iyong palda, iboyangyang mo ang iyong mga hita, tumawid ka sa batisan. Mabubunyag ang iyong kahubaran at malalantad ang iyong kahihiyan. Maghihiganti ako sa iyo o lungsod ng pakikiyapid. Wala akong ililigtas na sinuman. Ang aming tagapagligtas, Yahweh ang kanyang pangalan, ang banal na makapangyarihan ng mga taga-Israel. Umupo ka sa katahimikan at pumasok sa kadiliman. Reynang lungsod ng mga taga-Babylon. Hindi ka na tatawaging reyna ng mga kaharian. Ako ay nagalit sa aking bayan at aking pinabayaan ang aking pamana. Ibinigay ko sila sa iyong kamay ng panandalian at inapi mo sila ng walang kahabagan. Pinahirapan mo pati ang matatanda sa mabibigat nilang pasang. Sinabi mo, ako ay magpakailanman, ang reynang walang hanggang. Ngunit hindi mo ito pinag-isipan, ni pinagnilayan kung ano ang iyong kahihitnatnan. Kaya ngayon, makinig ka, ikaw na mahilig sa aliwan, na nakasandal sa iyong hukbong makapangyarihan at sinasabi sa iyong sarili, ako ito at wala nang iba kundi ako. Hindi ako namatay at kailanman ay hindi maglalaho. Hindi ko dadanasin ang mawalan ng anak. Pareho mangyayari sa iyo ang mga ito sa isang iglap sa loob ng isang araw. Ang pagkawala ng iyong mga anak at walang hanggang kapahamakan. Ito ay darating sa iyo ng sukdulang sukat sa kabila ng iyong pangkukulam at lakas militar. Nagtitiwala ka sa iyong mga ilusyon at sinabi mo, ako nga at wala nang iba kundi ako. Nilinlang ka ng iyong sariling karunungan at kaalaman. At sinabi mo sa iyong sarili, walang nakakakita ng aking mga pandaraya. Darating sa iyo ang sakuna at hindi mo malalaman kung paano ito iiwasan. Ang kalamidad ay babagsak sa iyo, ngunit hindi mo ito mapapaalis.
Isang biglaang kapinsalaan ang sasapit sa iyo na hindi mo inaasahan. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong mga salamangka at paggagaway o pharmakeia na iyong pinagsisikapan mula pagkabata. Tiyak na hindi ka magtatagumpay, sa halip takot ang iyong idudulot. Papagurin ka lamang ng lahat ng payo na iyong tinatanggap. Hayaan mong lumapit ang iyong mga astrologo at mga mangkukulam, ang mga taga-subaybay ng mga bituin na nanguhula buwan-buwan, upang iligtas ka mula sa darating na kapahamakan. Sila ay gaya ng dayaming susunugin ng apoy. Hindi nila maililigtas ang kanilang sarili mula sa kapangyarihan ng apoy. Hindi ito mga baga para magpainit ni apoy upang pagpainitan. Ganyan ang mangyayari sa iyong mga kakampi, ang mga tinulungan mo at pinagpaguran mula sa iyong kabataan. Lahat sila ay lalakad sa kani-kanilang landas ng kamalian. Wala ni isa man sa kanila ang makapagliligtas sa iyo. Yada. 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 So ito ang pagbagsak ng Babylon. Ito prediction naman para sa ano yung Babylon na to, sis? Hindi pa to nagaganap sa panahon ni Isaiah, yung Babylon talaga. Pero kasi habang binabasa natin, ano sa akin yung modern Babylon eh. Oo, yung Ano Harlot pipicture ko? Woman. Oo, yung Harlot Woman, yung New York City or America. Hmm. Pero ito, lahat is applicable, di ba? Pero sige, anuhin natin, past and future. Okay, verse 1, bumaba ka at maupo sa alabok, patutot na Babylon. Sumalampak ka sa lupa na wala ng trono. So talagang babagsak ang Babylon. Reynang lungsod ng mga taga-Babylon. Reynang lungsod. Tama ba? Oo. Nakalagay dyan or inano ko? Hindi ka natatawaging elegante o prestigiyoso. Very elegant ang Babylon, di ba? Yung kay Nebuchadnezzar, nagpalagay pa siya ng mga garden, hanging garden. Napakalaki ng ano eh. Kung tutingnan nyo, i-google nyo yung Babylon, kita mo yung ruby, napakalawak. Napakalaki. Parang ano, malaki pa sa Nineveh. Tapos ano, yung mga structure niya, no? Mga higante talaga sa ano pa lang eh, sa gate na gate pa lang niya. Hindi ka natatawagin elegante o prestigiyoso. Verse 2, maggiling ka ng harina gamit ang gilingan. Alisin mo ang iyong belo. Ibig sabihin, magtatrabaho ka na, maging ano na siya. Kasi di ba mga nanggigiling no, mga ano pa lang, yung mga parang pinaka ng mga slave. Parang ganon. Mahihirap talaga. Alis mo ang iyong belo, itaas mo ang iyong palda, ibuyang-yang mo ang iyong mga hita, tumawid ka sa batisan. So parang maghihirap talaga. Yung mga ginawa niya ay puro kahihiyan. Kasi bago to mangyari, anong mangyari ito afterwards, talagang nakita yung mga idolatry na ginagawa nila eh. Siguro ewan ko kung may parteng binanggit doon sa sa Aklat ng Maccabees tungkol sa mga Babylon. Okay, verse 3. Mabubunyag ang iyong kahubaran at malalantad ang iyong kahihiyan. Maghihiganti ako sa iyo
o lungsod ng pakikiapid. So ang alahayam talaga maghihiganti dahil sa gagawin niya sa mga ah yung sambahayan ni David, yung mga Jew. Pero ito sa ating makabagong panahon, yung mga ginawa niya sa mga yung transatlantic slave trade, yung mga Jew na dinala nila sa barko na nagtayo ng New York City. Diba? Maghihiganti ako sa iyo o lungsod ng pakikiapid. Wala akong ililigtas na sinuman. Ito na naganap ito sa Babylon, yung yung unang Babylon. Talagang walang natira, 'di ba? Mga kwago, mga animals na lang ngayon ang nakatira doon. O yung mga kriminal, pinagtataguan ng mga kriminal. Pero ito sa hinaharap, hindi natin alam. Pero nasa Hindi prophecy din yun. yes, kasi ito, 'di ba? Ang unang ipinahayag ni Prophet Isaiah ay yung pagdating ng mensahero, 'di ba? Yung sabi niya, Oo. mayroong isang ibong mandaragit Oh, oo. na magmumula sa silangan. So, ano na to, Ngayon, futuristic na. yes, futuristic ito. Ngayon, sino ang maghuhubad at maglalantad sa kahihiyan nitong Babylon? Oo nga pala, oo. So, futuristic na nga to. Eh, Yes. hinuhubaran na, di ba? Hindi pa Actually, ito nangyari noon. oo, Mangyayari pa lang ito pagdating ng mensahero. So, sino ba ang naghubad sa kanya sa Babylon ngayon? Di ba oo. ibinunyag ng mensahero na ang harlot woman na tinutukoy sa aklat ng Revelasyon ay yung mga religion, lahat ng mga reliyon Oo. at sekta na ito So ang hindi itinuturing lang dito. ito physical na location. Yes, Maaari ito yung symbolic Babylon na ito, sis. religious Oo. sa okay? Kasi ang Salamat sa modern, ano. 'di ba, modern Babylon. Sino ang modern Babylon? Ni tayo nga noon, hindi natin Get nalaman kung out of sino 'yan, her. Di ba? 'di ba? Oo. Kung hindi yan ipinahayag ng mensahero, hindi natin malalaman. Sino ang nakakaalam kung sino si Harlot Woman, 'di ba? Oo. O, Oo. ipinahayag yan ng mensahero. So, ibig sabihin, hinubaran ng mensahero at inilantad ang kahihiyan nitong modern Babylon. Dahil Okay. ito, sabi niya, maghihiganti ako sa iyo o lungsod ng pakikiapid. Sino ba ang lungsod ng pakikiapid? Ang Di ano, ba ang modern Babylon? Sino ang sinisimbolize ng modern Babylon? All the religious and yung mga iba-ibang sekta na tumatawag sa ibang pangalan maliban kay Yahwa at kay Yahwa the Son. 'Di ba? Yan kasi ang noong dati, akala ko no rin ng lungsod. Pag sinabi kasing lungsod, akala ko no yung Vatican. Pero sinabi nga ito is yung New York at saka mm, pero yung mas malalim na kahulugan pala ay mga religion din, di ba? Pero yes. kasi lugar kasi naka-focus ako sa lungsod na to. Kaya sabi ko, tingnan muna natin yung past, Hmm. tapos yung future. And then, inopen mo naman the bigger picture, which is yung mga religion. Hmm. So, buti naman at Modern inopen mo Babylon na ang rin. tinutukoy dito. Oo. Ah, kasi encompassing yung pag sinabing Babylon, iba-ibang layer ang niya. Ang ibig sabihin, merong literal na lungsod na na nangyari at saka futuristic at saka yung Babylon na yung ang harlot woman na nakikiapid sa iba-ibang bansa, which is yung ang religion, yung Babylon. Kaya na pinalabas tayo sa mga religion kasi yun ang Oo. nakikiapid sa iba't ibang bansa. Kasi actually, ang religion, di ba yun ang buntot? Ang head ay yung government Hmm. or kingdom. Ang buntot, ang
religion yung buntot. Yun ang sinasabi ng Babylon na ang religion kasi ginagamit ng mga government as political weapon. Sino bang mga yung nakaraan lang, di ba? Ano sila, ano si EDSA, yung white ribbon? Sino yung mga nangunguna doon? Di ba Mga pare, simbahan? mga Oo. simbahan. Ginagamit nila, aside pa sa yung yung mga Di ba NGO, nga, sabi yung magkakaroon People's ng, Army, mayroong separation ng government at saka ng ng simbahan, di ba? kunwari lang yun. Oo. So bakit ngayon ang nagrarally ay mga nakasutana pa? Oo. Mga Tapos pare, at pinopromote ang nila ulit sigaw yung nila, sarili. impeach Sara. Oo nga eh. Hmm. At saka yung mga saan nila pinaladala yung pagpopondo sa yung mga NPA, yung mga mga Hmm. kaliwa. Sa sa simbahan, di ba? Kaya nga. Through charities, kunwari, to ganyan. Kaya ito, sila yung tinutukoy dito na lungsod ng pakikiapid. Okay. So, salamat pa, pinaalala mo yung Hmm. bigger na Kaya tingnan mo, mabubunyag sabi iyong nga dito, kahubaran. wala akong ililigtas na sino man. Bakit nung lumabas ang mensahero, ang sigaw niya, "Come out of her, my people, Oo. so that you will not be, you will not Partake, take part of you the, will not partake of oo, the will not partake of the, punishment dung sa Babylon." oo. So bakit niya tayo pinalabas doon sa lungsod ng pakikiapid? Nasabi niya, wala akong ililigtas na sino man. So ibig sabihin, walang kaligtasan doon sa mga tumatawag ng pangalan ng huwad na Mesaya. Total destruction Hmm, yan. Oo. total Naku, ano na. destruction. So Kaya pala ito, sabi, ito yung panalangin mo inyong pamilya, mahal, mahal ito mo sa ang buhay. nakakatakot dito ngayon. Kasi halos kumbaga, iilan pa lang ang nakakakilala sa tunay na pangalan. Basahin mo ang verse 4. Ang aming tagapagligtas, Yahweh ang kanyang pangalan, ang banal na isa ng mga taga-Israel. So, sino lang ba ang tumatawag sa Yahweh ngayon na halos lahat ng siguro 90% of the population of the world ay Wala tumatawag pa, pa rin? wala pang 10% sis. Oh, wala pa nga. Wala pa nga tayong 10% na nakakakilala sa tunay na pangalan. So, ito, mangyayari, sabi nga, ano man ang aking, plano, di ba? Sabi dito, ayan o, ano man ang aking binalak, iyon ang siyang magaganap. Ano man ang aking sinabi, iyon ang aking Aking gagawin. gagawin. Ay sinabi niya dito, maghihiganti ako sa iyo o lungsod ng pakikiapid. Wala akong ililigtas na sino man. So, ibig sabihin, wala talagang kaligtasan kung ikaw ay napapailalim pa ngayon sa mga relihiyon at sekta. Dahil ang lahat ng mga relihiyon at sekta, sila ngayon ang tinutukoy dito na modern Babylon o lungsod ng pakikiapid. 'Di ba? Kaya nga Oo. ang sigaw ng mensahero noon, "Come out of her, lumabas ka sa kanya, aking bayan, upang hindi ka madamay sa kanyang kaparusahan." Dahil dito sa kanyang sinabi na wala akong ililigtas na sino man. 'Di ba? Kahit ikaw tumatawag kung pamilya mo, Yes. case to Oo. case pa rin yun pala, no? Case to Kasi pag may case. mga rebellious spirit talaga, bakit ko isibigta siya kahit kadugo mo yan, diba? So, ano na lang talaga, no? Kaya nga tingnan mo, nung dumating ang Sumama. mensahero, naganap ito na verse 3. Mabubunyag Mm. ang iyong kahubaran at malalantad ang iyong kahihiyan. Ang At tinutukoy niya ay maghihiganti ang siya. modern Babylon. Oo. At maghihiganti siya. No?
Yes. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti. Ang kahihiyan, ano? Oo. Nasabi niya wala siyang ililigtas na sino man. So, ito yung Ayun. dapat nating tandaan na sana Oo. panalangin natin, marami pa sana ang mabuksan ang diwa na umalis na at lumabas sa modern Babylon. Na walang ibang tinutukoy dito na ang modern Babylon ay ang lahat ng relihiyon at sekta na hindi tumatawag sa pangalan ni Yahweh at hindi nila idinideklara na ang kanilang tagapagligtas ay si Yahweh Shai. Paano Yahweh at yan? Yahweh Shai. Kaya itong sabi Mga- dito sa verse 4, ang Oo. aming tagapagligtas, Yahweh ang kanyang pangalan, ang banal na isa ng mga taga-Israel. So, ito, dapat na pangalan na ito, ang Yahweh at Yahweh Shai, ay wala nang ibang magliligtas sa kanila. Naku, mainggit na naman si Lucifer niyan. Yun nga. Kaya hawa siya, no? Isa lang yung kanyang number one na kontrabida. Okay. Oh, kasi ito yung sa verse 5. Umupo ka sa katahimikan at pumasok sa kadiliman. Reynang lungsod ng mga taga-Babylon. Hindi ka natatawaging reyna ng mga kaharian. Kasi pababagsakin niya nga ang Babylon. Magigising ang mga tao na yung kanilang pinaniniwalaan at sinasamba ay huwad pala. Daming ano dyan eh. Yung mga bansa, di ba? Hmm. Nag-ano sa kanya kasi very powerful yan. Yung reign ng Very powerful ang religion. lahat ng ng kayamanan. Bibigay sa kanya para lang patawarin sila ng Kaya kanilang nga sa GOP. atin, tingnan mo, sino ba ang mga powerful sa atin? Di ba yung mga religious organization? Hmm. The Kapag oldest bank sumali, natin, di ba, pag BPI, sumali ang mga Catholic yan. religious organization, talagang nawiwindang ang gobyerno. Yung Catholic, yung BPI, di ba sila may-ari niyan, Catholic, Mhm. oldest bank natin. So, sino man nagpo-pondo ng mga yan, mga mga projects. No. Sabi Reyna nga ng mga dito sa verse 4, ako ay nagalit sa aking bayan at ang aking pinabayaan ang aking pamana. Tingnan mo, ibinigay ko Verse, sila anong verse yan? sa 6. Verse 6. Ibinigay ko Okay. sila sa iyong kamay ng panandalian at inapi mo sila ng walang kahabagan. Pinahirapan mo pati ang matatanda at mabibigat nilang pasan. Ah, Sino ba ang nagpahirap sa mga sa bayan? Ay di ba ang mga relihiyon? Gawin mo to, gawin mo yan. Gawin mo ang sinasabi ko. Pero yung kanyang ginagawa, kumbaga, yung mga nagsasabi na gawin mo to, ipatupad ang kautusan na to, pero sila mismo itong hindi tumutupad. pipicture ko din dito yung slavery eh, di ba? Yung Oo. Aside from slavery, Oo. naging slave din naman tayo ng mga religion, di ba? Oo, mga Kastila, yan. Hmm. Sabay naman yan eh. Yung New York at saka yung pag dito ni Magellan. Hmm. Sabay yan. Sabay nilang nilusob. Ang Africa at ang Ophir. Aking pinabayan na aking pamana, yung kanyang mana, no? Oo. Kumbaga, Hindi pamana to, pinagkatiwala niya, aking mana. panandalian. Siguro hindi, Binigay ko hindi sila sa pamana. iyong kamay ng Mana lang. panandalian. Pero alam mo yung panandalian na yun, ilang siglo na sa atin yun, ano? Oo. Hindi pa rin natututo kasi ang mga eh. Oo. Ang mga isa-elite eh. Ibinigay na tayo sa sa mga mananako.
ng ilang, ano na yon, 500 years, mahigit. Mm. So pasalamat tayo at nasa panahon tayo na nilabas ang mensero at binabawi na. Nire-rebuild na uli ang Mm. so talagang ilang libong taon na wala tayong tumayong hari. Mm. Revival lang talaga ng kingdom. Anong magkaroon na tayo ng hari? Which is ang mensero, di ba? Yung physical na hari. Ulit, yung King David's throne ay ulit na revive. Kasabay ng pagtatayo uli ng kaharian. At to verse 7, parang may nano ako dito. Sinabi mo, ako ay magpakailanman ang reynang lungsod na walang hanggang siguro nilagyan ko to ng lungsod na walang hanggan. Yan. Tapos, hanggan. Ngunit hindi mo ito pinag-isipan, ni pinagnilayan kung ano ang iyong kahihinatnan. Sino to? Yung mga religion, no? Mm. O sino tayo? Ngunit hindi mo ito pinag-isipan. Sino to? Israelita na ba to? Israelita, Ah, kausap niya dito. sinabi mo, ako ay magpakailanman, ang reynang lungsod na walang hanggan. So, ito yung Babylon. Oo, yung Babylon. Ngunit hindi mo ito pinag-isipan, ni pinagnilayan kung ano ang iyong kahihinatnan. Kaya ngayon, makinig ka, ikaw na mahilig sa aliwan. O, parang New York talaga to, ha? Oo. Na nakasandal sa iyong hukbong makapangyarihan at sinasabi sa iyong sarili, hukbong makapangyarihan. Oo. Ah, ang Military. kung religion naman, nandiyan ang Swiss Guard. Mm. Diba? Bakit nasa Roma pero ang kanilang guard from Swiss? 'Di ba? Kasi talaga iisa lang yan pitong pitong ulo nga, 'di Pitong ba? ulo. Oo. Oo, Europe talaga. So, pinupronta nila ang Vatican pero sila rin ang sila ang ulo, pinupronta nila yung kanilang buntot. Okay. Makapangyarihan. Hukbo makapangyarihan, which is also masasabi natin ang USA, di ba? Ako ito at wala nang iba kundi ako. Hindi ako namatay at kailanman ay hindi maglalaho. Hindi ko dadanasin ang mawala ng mga anak. Mga anak kasi sure yan. Ibig sabihin, ang akala niya, hindi ko dadanasin ang mawala ng, hindi siya mawalan ng descendant. Pero ngayon, anong nangyayari? Dahil sa, ano, abortion, at saka yung vaccination, natunaw na yung lahi niya. Sabi niya, hindi ko dadana. Akala niya forever yung kanilang lahi. Di ba ang sabi, ibabalik yung natural order of things. Wala namang mga serpent, nun sa creation ng alahayang. Di ba? Wala namang serpent bloodline nun. So, mababalik at mababalik ang natural order of things. Matutunaw at matutunaw yan. Ah, hindi ako namatay at kailanman na hindi maglalaho. Ito yung mapangmataas na salita o statement ng mga taga-Babylon. Verse 9. Parehong mangyayari sa iyo ang mga ito sa isang iglap, sa loob ng isang araw. So isang araw sa atin ay sa Aba ay 1,000 taon, maaaring thousands of years sa atin, no? Mm. Ang pagkawala ng iyong mga anak at walang hanggang kapahamakan, mawawala talaga ang kanyang descendant. Ito ay darating sa iyo ng sukdulang sukat sa kabila ng iyong pangkukulam at lakas militar. Yung sorcery niya Oo, pharmakeia, yung yung kanyang pharmakeia. paglalason sa mawawala. At saka pati yung kanyang lakas militar, yung mga niya, mga missiles niya. Sa kabila nun ay mauubos yung kanyang lahi. Ngayon pa lang, sino ang mga sa New York pa lang, sino ng mayor ngayon, di ba? Islam na. So, nagaganap ngayon paunti-unti. Verse 10.
Nagtitiwala ka sa iyong mga ilusyon at sinabi mo, ako nga at wala nang iba kundi ako. Nilinlang ka ng iyong sariling karunungan at kaalaman. Diba? At sinabi mo sa iyong sarili, walang nakakakita ng aking mga pandaral. Ah, habang sinasabi mo sa iyong sarili, nilinlang ka ng iyo, as you say, parang to, nilinlang ka ng iyong sariling karunungan at kaalaman. Sino yung mga scientific, mga advanced technology, scientific research, Habang sinasabi mo sa iyong sarili, walang nakakakita ng aking mga pandaraya. Yung mga vaccination nila. Naalala ko yung Dengvaxia, no? Dito muna ginawa pa tayong experiment yung ating mga kabataan, di ba? Ang dami namatay sa Dengvaxia. Dingbaksya na yan. Dengvaxia, okay. Verse 11, darating sa iyo ang sakuna at hindi mo malalaman kung paano ito iiwasan. Ang kalamidad ay babagsak sa iyo, ngunit hindi mo ito mapapaalis. Sila rin ang gumawa niyan eh. Kanilang mga HARP, di ba? Kaya climate change kunwari. Kinokontrol nila ang climate. Ang kalamidad ay babagsak sa iyo, ngunit hindi mo ito mapapaalis. Isang biglaang kapinsalaan ang sasapit sa iyo na hindi mo inaasahan. Actually, yung mga daang flood at saka yung mga mud flood, din nila yun eh, ang advanced technology nila, ang gumawa nun para mabura ang kasaysayan. Yung mga free energy nun nung unang panahon, yung kanilang mga na-harness nila ang free energy, kaya marami silang katulad yung yung pyramids. Ano nangyari ginawa na Alaya? Nagpadala ng baha. So, anong nangyari nung baha, nag-short circuit. Kaya nagkaroon na, after ng mag-short circuit, nagkaroon ng ng mga, nung flood, nag-short circuit, ang daming natunaw. Naging, marami kang akala mo mga bundok-bundok, pero mga mga structure nung unang panahon na natunaw dahil sa tapos yung ibang sa desert, nakita nila mga glass. Kasi sobrang init, sobrang tindi ng ng init. O sabi nila, dahil mga meteor, maari. Pero dahil yung mga patag na mga lugar, kita nila, instant siya eh. Instant ang pag ng kaya na-preserve yung mga fossil ng mga unang tao, nagagawa nila, no? Okay. At saka yung mga natural calamity, like yung yung pagputok ng mga bulkan, sa Vesuvius, di ba? Isang biglaang kapinsalaan ang sasabi sa iyo na hindi mo inaasahan. Okay, verse 12. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong mga salamangka at panggagaway, yung pharmakeia, yung kanilang mga technology, at saka yung yung mga pharmakeia na iyong pinagsisikapan mula pagkabata. Diba nung pagkabata, ibig sabihin, bata pa lang sila, yung yung religious, at saka yung mga western countries, di ba? Noon, bata pa lang yung kanilang tingin ko pagkabata noon pa before pa, bago pre-flood pa pre-Noah ginagawa na nila ito yung mga paggagaway, di ba? Kaya saan ba natuto ang mga ang mga Samarian, di ba sa mga din, mga Canaanite? Doon din sila natuto mula yung yung genetic corruption, paano nangyari? Sa kanila din, kanilang pharmakeia. Tiyak na hindi ka magtatagumpay. Sa halip,
takot ang iyong idudulot. Terror. Papaguring ka lamang ng lahat ng payo na iyong tinatanggap. Hayaan mong lumapit ang iyong mga astrologo at mga mangkukulam. Ayan. Hayaan mo lumapit yung mga ito, lalo na pag magbabagong taon, nandiyan na yung mga astrologer nila. Mga year of the ganyan daw. Yung mga lucky charm nila, no? Mangkukula. Ang mga taga-subaybay ng mga bituin na nanguhula buwan-buwan upang iligtas ka mula sa darating na kapahamakan. Yung mga advice nila, yung ina-advise nila na mag-build ng mga underground na mga shelter. Yung iba, nagpe-prepare na ng mga underground shelter sa ilalim. Nag-i-stock ng mga Walmart, ginawa nilang entrance sa mga shelter nila para nga naman hindi obvious pag may nagdadala ng mga maraming supply. Isipin mo dahil syempre, ano yan, grocery yun eh. Marami talaga supply na dadali dyan. Pero underground ng Walmart ay may mga passageway papunta sa kanilang mga shelters na ginagawa sa ilalim. Kaya sila nakarinig sila mga boom, yung mga parang construction, wala ba sila nakikita? Sa ilalim yun. Lalo na sa mga bandang Midwest, yan. Kahit naman na anong paghahanda nila, Oo, isang iglap lang yan sa alahayan kapag-utsahan eh. ng alahayan. Oo. Kapag ang nature ay gumalaw, wala silang mapagtataguan. Mm. Kaya nga, hindi sila makakatakas na yan. Hmm. At saka, di ba, papaguring ka lamang ng lahat ng payo na iyong tinatanggap. Oo. Ang dami nilang Sayang lang ang kanilang mga mga paghahanda. how-tos. Kahit yung mga aklat, yung how-tos, yung mga Hmm. hindi na, actually, hindi natin alam, yung mga ninununaw, wala naman ganyan eh. Nasa Hmm. Torah talaga ang preparation. Nasa Torah ang mga instruction ng alayam. Sabi sa atin, go to the, mataas na lugar, di ba? Wilderness, at saka sa Hmm. mataas na lugar. Di ba, ang mga righteous daw, maninirahan sa matataas na lugar. Yun yung daanan natin. Verse 14, sila naman sa ilalim pupunta. No? Verse 14, sila ay gaya ng dayaming susunugin ng apoy o the apoy. Hindi nila maililigtas ang kanilang sarili mula sa kapangyarihan ng apoy. Hindi ito mga baga para magpainit ni apoy upang magpagpainitan. So, ibang klaseng apoy yan. Hindi yan yung para Mga panluto. missile na ata yan eh. Oo, maaari. Pero iba yung naiisip kong apoy, parang impyerno na no? Verse Oo. 15, ganyan ang mangyayari sa iyong mga kakampi, ang mga tinulungan mo at pinagpaguran mula sa iyong kabataan. Sino ba mga tinulungan niya? Yung mga kaharian, Europe, NATO, yan. Yung mga mga alyansa nila, Australia, yan, no? Ngayon ay India. Lahat sila ay lalakad sa kanilang landas ng kamalian. Wala ni isa man sa kanila ang makapagliligtas sa iyo. Yung Greece, di ba, yun ang set of civilization. Pero actually, bubagsak din ang Greece. Diyan nagmula ang mga mythology, yung kanilang mga God, di ba? Mga fallen diyan nanirahan sa Greece. Mythology. May additional kayo mga kapatid? Pwede pa ba, Sis Dalia? Marker na tayo. O marker na tayo. At para kasi, ngayon, maaga bukas. Okay po. Hmm. Meron kayong additional na komentaryo? Minsan kasi nakalimutan ko pag nag-review ako, ay doon ko naaalala, ito di ko nasabi. Ano ko lang, kasi pag nai-review ako, naiinis ako sa sarili ko dahil para akong si BBM. Kasi nakutan o sabog yung thoughts ko.
Pasensya na. Kasi ito yung, actually, winarningan na ako ng ano, noon, ng doctor. Kasi nagkaroon ako ng thyroid problem, nagkaroon ng hyperthyroid. So, nagkaroon ako ng radioactive iodine. So, nabawasan na yung thyroid ko. Ngayon, meron akong, lifetime na, na maintenance, na pag hindi mo yun ininom, hypothyroidism. Ano ng hypothyroidism? Babagal ang kilos, pananalita, pag-iisip, parang babagal ang metabolism mo, So, nung sinabi nga ng mesero na, nung naging na tayo, covenant keepers, iniiwasan ko siya o minimize ko yung pag-take noon. Pero, yun nga, ngayon ko naalala, kaya siguro ganito ako magsalita, minsan, ang bagal-bagal ko yung thoughts, ang bagal. Hindi ako ganito dati, napakabilis ko magsalita. Napakabilis ko mag-retort, actually. Pero ngayon ko, siguro, ito isa sa mga, sa mga resulta nung hindi ko, at saka nakakalimutan ko din mag-take ng aking maintenance. Pero, I don't know, siguro pagtanda na rin, kasama na rin yung pagtanda dyan. At saka yung, minsan, nagigising ako na hindi ako umihinga pala. May sleep apnea rin ako. That is another, so siguro na nagla-lack of oxygen yung aking brain. So, pagpasensya nyo. Pero, kahit ako na-frustrate, bakit hindi sasabihin ko na lang, nakalimutan ko pa. So, pagpasensyahan nyo na kung ganito. Magulo akong magsalita na yung touch ko pa-jump. Para akong si BBM. Hindi po ako, never ako nag-take ng pinagbabawal na gamot. At saka, although, second hand smoker ako dahil ang mga kasama ko sa bahay noon ay mga heavy smoker. So, siguro another effect din yung kaya ako nagka-hyperthyroidism. Yun lang po mga kapatid. Saka sa mga kinakain ko noon na unclean. Mahilig ako sa seafood that time. So, yun lang po mga kapatid. Pero, na lang yan, ano ko lang yun. Pero, salamat sa salita ng Alahayam at narito tayo at laging nagpapaalala sa atin ng mga nagaganap at mangyayari kaganapan. Through sa mga propeta na pinadala ng Alahayam at sa kanyang anak at sa mensahero na nagbukas ng ating diwa sa ating kapanahunan. Ito ang salita ng Alahayam, Halalwaya, Alahayam, Yada. Salamat mga kapatid. May anong musika natin, sis? Yada. Anong musika, sis? May request kayo? Mga bagong awit ng ating mga kapatid. Meron ba kayong preference na music? Related sa ating pinag-usapan, Para sa mensahero, akin ay kumbaga, etong mga pinag-usapan natin, alam natin talagang gagawin ng Alahayam ang kanyang mga sinabi. So, ano ba ang dapat nating response para dito? So, wag na tayong humiwalay. Ayoko nang mawalay pa. Yada, Hmm. favorite. Okay, so maraming salamat mga kapatid sa inyong Hatiin mo. Ngayon ayoko na mawalay pa
nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin na madama ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Sa piling mo ay langit na aming abay ahawa. Nagpupunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahweh Shai. Yada. Tama naman yung kanta, Yada. Bro Mario. Ay, sorry. Naka-recorded pa pala tayo.